Nagsimula sa isang tawag. Tawag na isinapuso ng isang lingkod na nagbigay ng buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Tawag na nagbunsod sa pagkatatag ng isang panambahan. Isang panambahang naging kanlungan ng mga mananampalatayang tinawag ng Diyos. Ito ang United Christian Fellowship. Taong 1987, nang mangusap ang Diyos sa puso ni Reverend Dr. William C. na nooy nasa tugatog ng yaman at tagumpay. Ipinaalala ng Diyos sa kanya ang pangakong kanyang binitawan noong siya'y binata pa lamang. I remember in my early days as a child, we were brought up in a family of 9 siblings. I am the 5th. Being a family, I grew up with my father as an atheist. And my mother, sa kanya naman, lahat ng religion tama eh. In-enroll niya ako sa Christian school. There where I met the Lord. Because I usually go to Sunday school. And as I grew up, karoon ng mas malalim na desire yung heart ko. Something really fascinate me, especially the story of the Bible. Kasi amazing eh, madaming mga miracle. Then one day, I pray, because Lord, hindi kita talaga makita eh. Hindi kita mahanap. In my last prayer, pag pinayaman mo ko, hahanapin kita. Binalot ko sa sako yung mga nakoleksyon ko, tinapon ko sa ilog. Kumulo, natakot ako. Then after that, I really forget everything. I go to work, I study. After a while, things goes good. And in my early age, I become very successful. I got my first million when I was 21 years old. Siyempre, pag wala ka sa Panginoon, everything goes. Nagsisigarilyo ako, 3-pack a day. Umiinom ako ng alak, 1 liter a day. I was 23 that time. Pakiramdam ko, life is good. Bata ka, gwapo ka, mayaman ka. Parang feeling mo na sa'yo lahat. Then all of the sudden, one day, I don't really feel good. Pa-executive check-up ako. Lumabas na ang dami kong sakit. Dahil nagpa-check-up ka, siyempre, ang payo ng doktor, uminom ka ng gamot. 1 month time, parang I lose 20 pounds. Takot kang mamatay, takot kang hindi na magising. Meron na akong nightmare. And so, life is not so easy that time. That after 3 months, I was in my kitchen. Suddenly, I heard a voice. Sabi niya, ang pinaka-substance ng voice, that you have promised me to serve me, to look for me. So, hinahanap ko ngayon. Hindi ko naman alam, nagsasalita pala ang Diyos. So, iniyaan ko lang. Then, after a while, narinig ko uli the same voice, the same message. Tapos parang may nag-strike sa heart ko that it was really God. Siya ako umiyak. Hindi naman ako iyakin, pero iyak ako ng iyak. Nag-start ako mag-repent that I remember the Lord and the Holy Spirit as I knew it now, not before, na ang Holy Spirit ang nag-ooperate. Iyak ako ng iyak. Hingi ako ng hingi ng tawad. Biglang all of the sudden, parang luwag-luwag ng damdamin mo. Yung kabigatan parang nawala. Magtatanghali na yun, umiyak pa rin ako. Kaya lang, this time, ang gaang na. Tapos wala nang luha, ungol na lang. Ang unang-una na naramdaman ko, ang luwag na ng kalooban ko. It was so wonderful. Ang unang-unang pumasok sa isip ko, pwede na akong mamatay. Nung una, takot na takot akong mamatay eh. Then I called my wife, Deli. Alis tayo. Sabi niya, saan tayo pupunta? Sabi ko, sa La Loma. Bakit? Bili tayong lechon. Sabi niya, hindi pwede, bawal sa iyan. Ang naplano ko talaga, bumili ako ng lechon, yung matataba, para pag kinain ko, madali ako mamatay. Ginawa ko, yung lahat ng gamot, kinuha ko, nilagay ko sa inodoro, pinlas ko. Kasi parang okay na sa akin kung mamamatay ako eh. Pagdating ko nung gabi,
Hinanap ko yung Bible ko. Pinagpag ko pa nga kasi hindi talaga binabasa na yun for so long. And begin to read my Bible again. To pray. Yun doon nag-umpisa ulit. Ang sarap nung pagbasa ko ng Bible. Talaga ramdam na ramdam ko. Hindi ko naintindihan nung una yung anong ibig sabihin nun. That now I know that it was the Holy Spirit who was leading me that time. Illuminating the Word, after convicting me, and then allowing me to understand what I'm reading. It was so good. Inaabot ako ng madaling araw sa pagbabasa. I really feel good. Pakiramdam ko, bumabalik yung lakas ko, pati yung stamina, yung mga ano. I go to a check-up again. Wala na ako sakit. I was healthy as I was before. So, that was my first encounter and miracle that I received from the Lord. Inilagay ng Diyos sa kanyang puso ang pagtatayo ng isang panambahang magiging kanlungan ng mga mananampalataya na susunod at maglilingkod sa ating buhay na Diyos. Sa tahimik na lugar sa loob ng isang subdivision sa lungsod ng Parañaque, naitatag ang panambahan ng United Christian Fellowship. At dito'y libo-libong kaluluwa ang nakasumpong ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Bilang tugon sa pagsunod ng kanyang lingkod, ginawad ng Panginoon ang mga pangitain at misyong gagabay sa panambahan ng UCF. Mga pangitain at misyong sinubok man ng panahon at iba't ibang hamon ay pinatatag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngunit ang pagsunod na ito ay hindi naging madali. Matapos ang halos 2 dekada ng pagpapastor, isang mabigat na pagsubok ang dumating. Taong 2006, diagnosed ng tumor sa kanyang lalamunan si Reverend Dr. William C. Halos suminto ang kanyang paglilingkod, subalit hindi siya tumigil sa pagtitiwala. Kaya naman, ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang katapatan at ipinaranas ang kanyang kagalingan. Ang pinahintulutang pagsubok ay nagbunga ng mas matibay na pananampalataya. Naisip ko talaga na maghanap talaga ng lugar para doon ako humimlay nagkausap kami ni Ate Del, yung aking wife. So, naghanap kami ng lugar. Sabi ko, maganda sa Tagaytay tayo maghanap ng lilibingan ko. Kasi malamig doon, yun ang aming naging kwentuhan. At pagbaba ko ng sasakyan, sinabi sa akin ng Lord, ito yung kunin mo. Yan, ito nga yung lugar na ito. At mula noon, nagsimula po yung isang mas malawak at makabuluhan na kasaysayan ng buhay ko kung bakit ang Mount Tabor ngayon ay mayroon. Alalang-alala ko pa na nung nagsisimula tayo dito, nagpa-fasting kami, nagpe-pray dito sa lugar na ito. And after 4 months, nawala yung bukol sa leeg ko. And that was almost 20 years ago. Taong 2007, ipinagamit ni Reverend Dr. William C. ang kanyang munting rest house sa Laguna para sa mga gawain ng panambahan ng UCF. Ang rest house na ito ay magsisilbi sana niyang himlayan kung siya ay magapi ng kanyang naging karamdaman. Ngunit, iba ang plano ng Diyos. Nausap ako ng Panginoon na gawin tong retreat center at ipangalan dito ay Mount Tabor. Yan. Kaya dyan nagsimula yung Mount Tabor. Sa pagsapit ng 2009, inilagay ng Diyos sa kanyang puso ang paghahayag ng magandang balita sa mga taong naninirahan sa paligid nito. Evangelistic programs at missions ang isinagawa upang ang mga nawawalang tupa ay muling maibalik sa kawan ng Panginoon. Mula rito, isinilang ang UCF Mount Tabor. About the construction ng Mount Tabor, talagang sa simula ito, raw lang. Ibig sabihin,
tayo lang ako ng tayo kasi ang Mount Tabor nung una maliit lang eh. Hindi siya katulad ngayon ang Mount Tabor, malawak na po, no? At binigyan ako ng mas maraming inspirasyon ng Panginoon na kung saan na pagtiyagaan namin talagang itayo nang walang tigil, no? So almost for the past 20 years, hindi po kami tumigil dito ng kakagawa, malaking bagay man o maliit, hanggang sa maging ganito na yung Mount Tabor. At nagpatuloy ang paglago ng UCF. Noong 2010 na itatag ang UCF Group of Ministries, pagbubukas ng iba't ibang ministeryo upang maabot ang higit pang kaluluwa at tugunan ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos, alinsunod sa vision at mission ng UCF. Sa pagsapit ng taong 2020, pumutok ang Bulkang Taal at kasabay nito ang pandemya ng COVID-19, isang panibagong hamon. Ngunit sa kabila ng pagsubok, nagpatuloy ang UCF sa paghahayag ng mabuting balita ng Diyos at sa mga outreach missions nito. Noong 2023, muling binuksan ng UCF Mount Tabor para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng lingguhang Bible study at house-to-house evangelism. Pinasinayaan din ang pagbubukas ng bagong gusali para sa mga gawain ng panambahan. Sa lahat ng ito, naranasan ng UCF ang katotohanan ng Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, gayon din, kayo'y lumakad sa Kanya, na nag-ugat at naitatag sa Kanya, na pinagtitibay sa inyong pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo, at sumasagana sa pasasalamat. At sa mga darating pang taon, ang United Christian Fellowship ay patuloy na tutugon at magiging tapat sa tawag ng Diyos. Tawag na maglingkod. Tawag na maghatid ng mga nawawalang tupa sa kawan ng Panginoon. Tawag na maging tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa United Christian Fellowship.